Suportado ng Trabaho Party List ang pagpapatupad ng Republic Act No. 12021 o ang Magna Carta for Seafarers. Ayon sa partido, magsisilbi itong dagdag proteksyon para sa mga marino. Bukod dito, hatid pa nito ang dagdag benepisyo at mga programa para sa training, edukasyon at cadetship. Ang iba pang detalye panuurin sa report ni Edniel Parosa. Suportado ng Trabaho Party List ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na isabatas na ang Republic Act No. 12021 o ang Magna Carta for Seafarers na layong protektahan ng mga marinong Pilipino. Ayon kay Attorney Michelle Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, may tuturing na tagumpay para sa mga marino ang pagpasa sa naturang batas na layong pagandahin di lamang ang mga benepisyo kundi pati ang mga programa para sa training, education at cadetship. Paliwanag ng tagapagsalita ng grupo, napapanahon ng pagsasabatas ng Magna Carta ngayong napapaulat ang mga mapanganib na insidente para sa mga kababayan nating naglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Para kay Attorney Espiritu, hindi man may alis ang panganib, dobling pasahod naman ang handog ng mga manggagawang marino na sasabak sa hanap buhay na ito. Nangako ang Trabaho Party List na tututukan ito ang pagpapatupad ng batas sapagkat may mga probisyon itong tinututulan naman ng ilang organisasyon. Kasama rito ang pangangailangang mag-post ng execution bond kapag nanalo sa kaso ang marino habang nag-a-appeal ang ship owner o manning agency. Babantayan ng grupo ang prosesong pagdadaanan ng mga marino upang makapag-claim ng kanilang mga benepisyo. Paliwanag ni Attorney Espiritu, maaaring mahirapan silang makuha ang benepisyo dahil kailangang patunayan na ang mga natamong sakit o sugat ay dulot ng trabaho, kaya't bubuo ang Trabaho Party List ng grupo ng mga abogadong maghahandog ng libreng assistance sa mga apektado. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.